Si Bitcoin ay muling nasa spotlight matapos po ang biglaang pagbaba ng kanyang presyo mula po sa halos $100,000 na peak. Sa kasalukuyan ay may posibilidad po na bumagsak ito sa ilalim ng $88,000 dahil sa tinatawag po na Global M2 Money Supply Correlation. Ang trend na ito ay nagpapakita po ng koneksyon sa pagitan ng liquidity o global money supply at sa presyo ni Bitcoin, kung saan ay maaari pong magdulot ng 20 to 25% na pagbaba. Bukod dito ay tumitindi rin ang pagbebenta ng mga long-term holders ng kanilang mga Bitcoin. Kaya ayan, alamin natin ang mga detalye kung bakit nangyayari ito at kung ano ang epekto nito para sa atin bilang mga crypto investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Bakit posibleng bumagsak itong si Bitcoin sa ilalim po ng presyong $88,000? Ang kasalukuyang pagbaba po ng presyo ni Bitcoin ay maaring maiugnay sa tatlong mga pangunahing dahilan. Unang-una ay ang tinatawag pong Global M2 Money Supply Correlation. Ayan, si Bitcoin po ay historically sumusunod po sa galaw ng Global M2 Money Supply, isang sukatan o metric ng kabuuang pera sa ekonomiya. Ayon po sa analyst na si Ginoong Joe Consorti, ang Bitcoin price ay madalas na nagkakaroon ng delay na 70 days bago sumunod sa trend ng global liquidity. Kamakailan ay nakita po ang pagbaba ng Global M2 at ngayon si Bitcoin ay posibleng dumanas ng parehong 20 to 25% na correction mula po sa peak nito na nasa mga $99,000. At ayan, maliban po dito sa Global M2 Money Supply Correlation ay ang pagbebenta ng mga long-term holders. Ayon po sa ulat mula sa Glassnode ay tumitindi ang pagbebenta ng mga long-term Bitcoin holders. At yan, umabot na po sa 366,000 na BTC kada buwan ang kanilang naibebenta. Ang pinakamataas po na antas ay simula noong April 2024. Ayan. Mula po noong buwan ng September ay nakapagbenta ang mga long-term holders ng mahigit 507,000 Bitcoin. Ang mataas na selling pressure na ito ay siyang nag-aambag sa pagbaba ng presyo ni Bitcoin. Yan, panghuli ay ang tinatawag pong liquidity zones at saka ang profit taking. Yan, napansin po ng mga analyst na may mga mahalagang liquidity zones para kay Bitcoin sa presyong $88,000 at saka $80,000. Kung mananatili si Bitcoin sa ilalim po ng presyong $93,600, maaring maabot ang mas mababang target na $86,000 o baka aabot pa ito sa $73,000. Ang selling pressure po ay dulot din ng profit taking matapos po ang matagal na rally ni Bitcoin papunta sa $100,000 na price level. Ngayon, ano po ang papel ng Global M2 Correlation? Ayan. Ang correlation po sa pagitan ni Bitcoin at ang Global M2 Money Supply ay nagpapakita kung paano po naaapektuhan ang presyo ng crypto sa pandaigdigang liquidity. Habang nababawasan po ang supply ng pera sa ekonomiya, bumababa rin ang halaga ng mga risk asset tulad ni Bitcoin. Ang trend na ito ay malinaw na makikita sa pagbaba ng presyo mula po sa $99,000 patungong $92,864. Kung magpapatuloy po ang trend, maaring makita natin si Bitcoin na bumagsak pa sa mas mababang presyo. Ngayon ay may pag-asa ba ba ang $100,000 na price target dito po kay Bitcoin? Ayon po sa prediction ni Market Calci, ayan, bumaba na ang tsansa ni Bitcoin na maabot ang presyong $100,000 ngayong taon mula sa 92% patungong 64%. Sa loob lamang ng 4 na araw, ang odds na or posibilidad na maabot ito bago matapos ang November ay bumagsak po mula 88% patungong 18%. Ayan, sobrang malaki yung binaba yung tsansa, 18% na lang. Ang balitang ito ay nagdadala ng mas mabigat na pressure sa market habang ang market euphoria ay humupa na.
Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors. Ayan, para sa atin, yan, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbibigay po ng mahalagang aral tungkol sa volatility ng market. Kung ikaw po ay may holdings na Bitcoin, maaring nakakaranas ka na ng pagkabalisa sa pagbaba ng presyo. Pero kung ikaw ay naghihintay ng magandang entry point, ito ay maaring maging isang oportunidad upang makabili sa mas mababang presyo. Ang mahalaga po ay ang tamang risk management. Huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Bukod dito ay mahalagang maging updated sa mga balita tulad ng global liquidity trends at ang selling patterns ng mga long-term holders upang maunawaan ang galaw ng market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagbaba ng presyo ni Bitcoin ay isang natural na bahagi ng cycle na ito. Sa likas na volatility ng cryptocurrency ay hindi dapat mawalan ng tiwala ang mga investors. Gayunpaman, kailangan maging maingat lalo na't ang mga pandaigdigang bagay tulad po ng global liquidity ay may direktang epekto ito kay Bitcoin. Kaya sa tingin ko ang mga correction tulad nito ay isang paalala na ang market ng crypto ay hindi lamang tungkol sa pag-akyat ng presyo. Ito rin ay isang pagkakataon para sa masusing pagsusuri at pagkahanda para sa mas mahabang panahon ng pag-i-invest. Ayan, kung nais mong manatiling nangunguna sa ganitong mga balita, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na ito at manatiling updated para sa mas maraming crypto insights. Ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.